nangyayari pa rin po yan. Mga kapatid, ito po'y dapat nating pag-isipang mabuti at hanggang maaari ay iwasang gawin. Paghandaan upang hindi lalong lumaki ang galaw ng demonyo at tuluyang magapi ang kasamaan. Now, let me read from the Bible that will give emphasis on what I am discussing with you today. Ang reading ko po ay galing sa Revelation o sa Aklat ng Pahayag. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 12, talata 7 hanggang 9, Revelation chapter 12, verse 7 to 9. Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambulhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, kasama ang lahat ng mga kanyang kampon. Kaya hindi po tayo magtataka, bakit laganap na ang kasamaan ngayon sa mundo? Bakit ultimo mga bata nakukorap ang kaisipan? Bakit dumami yung mga mental health at mga nagpapatigwakal at marami pa na hindi na nagkakakilanlanan, ultimo magkakadugo? Maliwanag po yung tinutukoy na kalaban natin mula sa Aklat ng Pahayag. Ang pagtutunggali ng kabutihan laban sa hari at mga kampon ng kadiliman. Ang dragon at ang mga kampon na tinutukoy ay walang iba kundi ang Diablo at si Satanas. Kaya dapat po nating paghandaan at alamin paano natin siya lalabanan para magapi. Tayo rin po ay may malaking papel na dapat gampanan. Each and every one of us. Lahat po tayo dito na nakikinig. Ito yung ngayon pa lang, labanan na natin ang lahat na maaaring madala tayo sa paggawa ng masama and in turn, nagpapalakas sa kapangyarihan ng kadiliman. And knowing the evil, we have to know his ways. His most effective tool, divide and conquer. He hides in the shadow of confusion. Dito po bihasa at effective ang demonyo, ang pagbabaha-bahagi at paglupig sa bawat isa. Yung magandang samahan, sinisira niya. Makikita nyo naman po, karanasan natin yan. Napaka-sweet, mag-asawa o kahit na magkakapatid, magkakaibigan, matalik. Sinasamantala niya kapag may kalituhan o confusion. Pag may usapin na lumalaganap sa talikuran o sa dilim. Kaya lumalaganap po ang mga usapin, kasinungalingan, panloloko at kaguluhan. He brings chaos with lies. He deceives with half-truths. This is where Satan is good and effective. Kaya delikado po ang community o anumang samahan na di dinadala sa liwanag ang Panginoon, ang mga usapin at mga gawain. Dahil pag hindi po liwanag ng Diyos ang nanaig, paghaharian ng masamang espiritu o ng demonyo, hindi lang ang pamilya, kung hindi kahit na yung simbahan o komunidad. Now, posible po bang mangyari itong sinasabi ko? Opo, nangyari na noon at nangyayari ngayon. At pag di binigyang pansin o pahalaga, paulit-ulit po na mangyayari. Alam naman natin na si Satanas minsan din naman pong nakasama siya ng Panginoon at ng mga angheles sa kaharian ng ating Panginoon. Sa kaalaman po ng lahat, siya po yung head ng worship ministry. Siya po'y namumuno sa pagbibigay ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Nagbibigay siya ng luwalhati. He is giving glory and pleasure to God. Ano nangyari? He became so proud, mga kapatid, na ninais niya ang kalwalhatian ay makuha niya at ang kapangyarihan, maangkin niya mula sa ating Panginoon. Noon pa man po at magpahanggang ngayon, si Satanas, Satan used to be the beautiful angel. Lucifer was his name, meaning the bearer of light. Siya ay dating maganda at anghel na tagapagdala ng liwanag. Hindi lang siya magandang anghel, mga kapatid, kundi siya rin ang worship leader. He leads the minstrelsy of heaven in giving glory and honor to God. But unfortunately, he became so proud na hinangad niyang pupunta sa kanya ang luwalhating binibigay niya sa Panginoon. Nakaharap at nakasama ang Panginoon, ngunit tumatrabaho siya ng patalikod at gumagalaw sa dilim at nagkaroon ng paksyon-paksyon. Sa sobrang proud sa sarili, hinangad niyang labanan, tapatan at higitan ng ating Panginoon. Naghanap ng kakampi at bumuo ng pwersa na laban sa Panginoon. Kaya resulta, siya po'y napatapon palabas ng kaharian ng Diyos. Ipatapon sa apoy ng impyerno kung saan siya ang hari.
Sabi nga po ng isang quote, once a beautiful angel now turns into an ugly devil. Now, he is called Satan. Satan is diabolos in Greek, meaning the accuser in English. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga taong naninira sa kanyang kapwa. Sobrang galit niya na ang tawag niya sa mga taong naninira o slanderer ay the same way na tawag niya sa demonyo, diablo o diabolos. Diabolos is also translated slander in English. Kaya pag nakakapanira tayo ng kapwa at nanunumpa ng masasama, ang tawag po dyan ay the devil in your mouth. Mga kapatid, tayo'y mga hinirang na mga anak ng Diyos. We are not like the children of this world, whose father is Satan. For we know that Satan has no business doing what is right and pleasing to God, but has been a liar from the beginning. Simula pa lang po, hari siya ng kasinungalingan. Sa simula pa lang, nabulid niya si Eva at Adan sa pamamagitan ng galing niyang magsinungaling at gumawa ng mga salita at pangako. No wonder na sa pamamagitan niya nasira ang magandang relasyon at samahan ng ating Panginoon at ang ating ninuno na si Eva at Adan. Kaya sa bagong tipan, binigyan po tayo ng paalala at babala ng ating Panginoong Jesus. And Jesus made it known to us in John 8 verse 44. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon. With this, mga kapatid, let me give you some ways or steps on how to overcome the works of the evil in our lives. Posible po at kakayanin po natin mapagtagumpayan ang trabaho ng masama. Overcoming the works of the evil, pagtagumpay sa gawa laban sa kasamaan. Ang pagbasa po ay mula sa aklat ng taga-Epeso, Kabanata 6, talata 13 hanggang 18. Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Kaya't isuotin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. My dear brothers and sisters, it is clear that all throughout the scriptures, God reminds his people of the obvious, that nothing is too difficult for him. Meaning, ang ating lakas ay galing sa Kanya, sa pakikipagkaisa natin sa Panginoon. Dahil kung binasa ko po yung laman sa Ephesians chapter 6, ang konteksto po nito ang nagsasabi sa atin na kung ano ang dapat nating gawin. Amen po? You can imagine how we are warned how powerful is our enemy. Kaya ine-encourage tayong maging handa at protektado. At bakit dapat nating gawin ito? Upang tayo'y manatiling nakatayo ng may katatagan at may lakas sa pagharap at paggapi sa ating kalaban. Lalo't hindi po basta-basta ang ating kalaban. Dugtungan ko po yung binasa, sabi sa kasunod sa Ephesians 6 chapter 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness. So maliwanag po ang galaw ng demonyo, sinasabi diyan. Against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ito po yung sinasabi natin sa ngayon ay ang spiritual warfare. Meaning, ang laban natin ay hindi lamang po laban sa dugo at laman, kung hindi ito po ay spiritual realm.
Matindi ang kalaban natin. But don't worry, because sa pagharap natin sa laban, God